Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 1 ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:42 ng umaga. Araw po ngayon ng Domingo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa Justice Leonin. Ipapaliwanag ko bakit gusto maging parang Diyos. Iyan po ang ipapaliwanag ko. At huwag po kayong mag-alala kasi kayang-kaya ko po ipaliwanag ito eh. Opo, yan po ang problema ng mga tao. Opo, sa totoo lang po, ang title ko po ngayon ay Justice Leonin, ipapaliwanag ko bakit gusto maging parang siya ang Diyos o siya ay Diyos. Ngayon ay hindi ko naman kayo pipilitin na maniwala sa akin, pero ako po ay pinag-aralan ko po ang Biblia, pinag-aralan ko po ang mga galaw ng mga tao at history ng mga tao. Pati yung history dun sa Biblia, pinag-aralan ko po yan. Opo, kaya kayang-kaya kong ipaliwanag bakit ganon ang desisyon ni Leonin. Bakit ganon? Ay wala nga siyang alam eh. Wala siyang alam na ang tao ay ganyan talaga. Opo, ganyan talaga ang tao ay. At yan ang ipapaliwanag ko po at pagpaumanhin nyo po kung yung mga salita na gagamitin ko ngayon ay direkta. Kasi nga mahalaga po ang oras eh. Iririkta ko na. Wala na ako yung paligoy-ligoy pa. At yun nga ay kung wrong ako, if I am wrong, I will admit it. Pero yan ang paniniwala ko po eh. At yan ang tatalakayin ko ngayon. Okay. Iyan po ang problema sa sangkatauhan. Lahat po tayo, yan ang problema natin. Kasi nga ang sabi ni Jesus Christ, man commits sin because man is a slave of sin. Paano ka ngayon makakagawa ng magandang bagay kung slave ka ng sin? Ay lalo na po, at ito alam ito ng mga, kahit ng mga bata, alam ito eh. Na habang tumataas yung katungkulan mo, ang tendency niya, nagiging kurap ka. Opo. Ito si Leonin noon, kaya in-appoint ito ang nag-appoint dito si Pinoy. Tanda-tanda ko yan. Kasi lahat ng sinasabi niya noon, ang mga sinasabi niya noon sa mga symposium, sa mga meeting, sa mga public engagement, ay wag balat sibuyas, sabi niya. Kaya kinuha siya ng administrasyong Pinoy para maging justice ng Supreme Court. Kung sinisita kayo ng mga tao, ay huwag kayong balat sibuyas, sabi niya. Karapatan lang ng mga tao yan. Ayun ang sinasabi niya. Ay bakit ngayon ayaw niyang humarap sa tao? Nagtatago siya. Ang dami na nagsasabi na ipaliwanag mo yan o makipagdebate ka sa mga tao. Yang desisyon mo na ganyan. Ay ayaw niyang humarap. Kaya nga nag-iiba po ang tao. Pero ang totoo niyan, sa umpisa pa lang, alipin na kasi ng tao eh. Ang alipin na ang tao ng kasalanan. Kaya ganyan. At kung patuloy niyang gagawin yan, na hindi siya haharap, hindi niya ipaliwanag kung, ay ang dami po nagtatanong eh. Hindi ba? Ang dami nagtatanong, bakit nilabag mong konstitusyon? Ang lower house lang has the sole power o ang legislative has the sole power to try impeachment o yang mag-initiate at sila din ang gagawa ng rules. Bakit pinakialaman ngayon ni Leonin na nagbigay siya ng mga rules? Ayan po hindi niya maipaliwanag ngayon eh. Hindi niya maipaliwanag at ito nga ipapaliwanag ko bakit yung ginawa niya ay
Ay sa bagay, ayan na nga, ligaw nga ang tao eh. Kung ayaw niyong maniwala doon sa ang tao ay alipin ng kasalanan, at hindi po makakaalis doon ang tao ha, sa pagkaalipin ha, hindi makakaalis hanggang hindi siya kahabagan ni Kristo o hindi siya kahabagan ng Diyos o hindi siya makasumpong ng favor sa mata ng Panginoon. Hindi po makakaalis. Sure po ako dyan. Sa habag lang po. Kaya si Noah at saka yung pamilya niya, 8 tao, naligtas sila kasi nga Noah find favor in the eyes of God. Favor lang po. Opo. Ngayon, balikan natin ito. Ano ang sinasabi ni Leonin noon? Maganda, hindi ba? Wag balat sibuyas, sabi niya. Hindi ba? Kung sinisita kayo, ay wag niyong balikan yung mga sumisita sa inyo kasi karapatan nila yan eh. Kaya kinuha siya. Ay ngayon, nag-iiba na po eh. Ayan po ang tao, hindi ba? Ngayon, tandaan natin na tayo po ay mayroong executive, mayroong legislative at saka judiciary. Tatlo yan. Saan po nanggaling yan? Ay sa konstitusyon po ng Amerika. Kinopya lang natin po yan eh. Kinopya natin, ay alam mo naman ang tao eh, kopya-kopya lang yan eh. Kinopya natin, pero hindi natin nakopya ano ang dahilan. O hindi natin nalaman ano ang dahilan. May executive, may legislative, may judiciary. 3. Kaya naglagay ng ganyan ang framers ng US Constitution. Inilagay nila yan dahil nag-aral sila ng Biblia na kung ilalagay yan sa iisang tao lamang, ilalagay yung kapangyarihan na yan parang nasang Diyos. At iniwasan nila yan kasi nagmamalabis po ang tao eh. Iniwasan nila, ito, ihiwalay natin yan. Ikaw ang tagagawa ng batas, ikaw ang taga-interpret ng batas, which is the judiciary, di ba? Ang tagagawa ng batas ay legislative at ang mag-execute ng batas ay ang executive. Ayan po, hindi ba? Pinaghiwa-hiwalay, dinivide, hindi ba? Yung power ng Diyos. Diyos po lang ang may kapangyarihan na ganyan eh. Pero nga, gustong kunin ng tao, hindi ba? Ligaw nga po ang tao eh. At napatunayan natin yan sa katauhan ni Duterte at saka nito ni Kwan, ni yung sidekick niya, si Apollo Kibuloy. Hindi ba? Bagamat si Apollo Kibuloy ay lang siya, clergyman lang siya o pastor lang siya, ay gusto niya siya, presidente na rin eh. Hindi ba? Pinasara niya ang ABS-CBN eh, hindi ba? Ayan po eh. Nagmalabis sila. Nag-abuso sila. At ito naman si Duterte naman, pinagpapatay yung mga adik para daw gaganda ang Pilipinas. Pero ang nakita ko ngayon, na yun hinala ko noon, tama eh. Papatay siya ng tao para katakutan siya ng mga tao. Susundin siya ng mga tao at walang lalaban sa kanya. Pag lalaban sa kanya, ipapakulong niya. Ganun kay Dilima. Hindi ba? Ayan po eh. Nagmamalabis po. Bagamat hindi niya diniklara ang martial law, pero yung action niya, naandun eh. Siya na ang executive, siya na nga ang judge, hindi ba? Amak mo, ABS-CBN, ang daming nasalanta dyan. Ang dami, kasi 11,000 daw ang nawalan ng trabaho eh. Ay economic sabotage po yan. Doon nagtatrabaho, doon umaasa, ay ipapasara mo nang wala namang kadahilanan, hindi ba? Ang sabi nila ay hindi daw nagbabayad ng buwis. Adi, doblehin mo ang buwis. Hindi ba? May penalty yan eh. Singilin nyo. Hindi ba?
pero huwag ipasara. At saka yung mga equipment, pag hindi nagamit yan, ay mga sophisticated po ang equipment ng ABS-CBN po galing pa ng Amerika. Hindi ba? Ay ang equipment ng yung SMNI, wala naman hindi ba? Pati nga mga crew niyan mga tiway lang pala yan Nakahawak lang ng camera ayun na, hindi ba? Pwede na. Tapos, ang ipapasara nyo, yung sophisticated, yung nag-aral, yung kumpleto ng kagamitan. Di economic sabotage yan, hindi ba? Ayan po, iniisa-isa ko lang para ipakita sa inyo na ang tao ay gusto maging Diyos. Gusto ay kapantay ng Diyos. At yan po ang makikita natin sa nangyari kay Lucifer. Ayan po, Isaiah 14, verse 13 hanggang 15. Babasahin ko lang po at para maintindihan natin, si Lucifer po ang nag-umpisa dyan at ipinamana lang sa mga tao. Kaya nga naligaw ang tao Naligaw kasi nga si Eva Adan sumunod dyan kay Lucifer. Matandang ahas yan Hindi ba? Ang matandang ahas, hindi ba? Ang nanloko kay Eva at Adan. Ayan, ito po ang ginawa niya, You said in your heart, sabi po ng Biblia, Isaiah 14, verse 13 hanggang 15, You said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Ayan po, hindi ba? I will make myself like the Most High. Diyos po ito Gagawin ko ang sarili ko na parang kapantay ang Diyos. Ituloy lang po natin, But you will be brought down to the Sheol, to the lowest depths of the pit. Ayan po, pinarusahan si Lucifer. Kasi nga, ang balak niya ay kapantay niya ang Diyos o siya ay maging Diyos. At yan po ang naipamana sa mga tao. Kasi nga naligaw Naligaw ang tao o sumunod doon sa tukso. Doon sa Garden of Eden nung kapanahunan ni Eva at Adan. At yan ngayon ang naisalin. Kaya nga pagdating dito kay Noah, ang sabi ng Panginoon, all the imagination and intention of the man is evil continually. Therefore, I will blot out human race from the face of the earth. Ayan po ang nangyari, hindi ba? Kaya nga wala kahit na isa wala Hindi ba? Pinagpapatay ang tao noon na gusto namang gawin ni Duterte. Papatayin daw niya ang mga tao. Yung mga adik, papatayin niya lahat para gaganda raw ang Pilipinas. Gumanda ba? Hindi Ay, pinatay na nga ang tao noon nung kapanahunan ni Noah. Gumanda ba? Hindi Naandun kasi sa puso na. Naandun na yan. Naipamana na yan o nakita na ng mga bata. Ayun ang susundin nila Mag-iipon ng pira, hindi ba? Mag-iipon ng pira kasi bata pa sinasabihan ng magulang, mag-ipon ka ng pira mo. Yan, hindi ba? Yan. Kaya ligaw po ang tao Ligaw o alipin ng kasamaan. At ito na nga, isa ito si Justice Lonin. Maaring hindi kayo papayag sa akin, pero ipapaliwanag ko po Isaiah, kanina ipinakita na natin na ang kasalanan ni Lucifer ay I will be like God o I will be like the Most High, ang sabi niya. Alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, hindi po masama na gusto mo maging ganun ka sa Diyos. Pinapanalangin po natin yan o ganun ka kay Kristo. Pero hindi doon sa sasambahin ka. Yung po ang kasalanan na gusto ni Lucifer, siya ang sasambahin Ako, ang panalangin ko po sa Panginoon ay
yung mga katangian niya ay ibigay niya sa akin o maging ganun ako sa kanya. Panalangin po yan. Kahit na si David, pinapanalangin po yan. I will be like you. Help me to be like you. Ayan po. Pero yung mga katangian lang. Kasi nga ang tao ay ligaw eh. O, para matanggal yon yung pagkaligaw mo. Ayan ano, hindi po masama na sasabihin mo o ipagpipray mo, help me God to be like you. Hindi po masama yun, ano? Ang masama ay yung gusto mo na ikaw na ang hari. Ikaw na lahat. O ito, babasahin ko na. Isaiah 33 verse 22. Ito po ano, for the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. It is He who will save us. Yan po ang sinabi sa Isaiah 33 verse 22. At dito po kinuha ang konstitusyon ng Amerika. Ang Diyos pala ay ang ating judge. Ang Diyos pala ay ating lawgiver. Ang Diyos pala ay ang ating hari. Ay siya lang ang makakapagligtas sa atin. O, ngayon, ay pinaghiwa-hiwalay nila yung kapangyarihan ng Diyos para ibigay sa tao. Iyan po, kasi nga napansin nila umaabuso ang tao. Hindi ba? Nagiging diktador o nagiging authoritarian. Ngayon, itong lawgiver ay pumunta sa legislative. Itong judge pumunta sa judiciary. At yan nga sila Leonin. Bakit gagawa ito si Leonin ng batas? Lalo na doon sa procedures ng impeachment. Ay hindi naman nila hawak ang impeachment kasi nga quasi-judicial lang yan eh. Or semi-judicial. Or semi-political and semi-judicial. Hindi ba? Bakit pakikialaman nila? Parang basketball lang po yan eh. Opisyal siya ng basketball. Bakit pakikialaman niya ang rules ng volleyball? O kaya opisyal siya ng volleyball, bakit pakikialaman niya ang gawain ng o ang rules ng basketball? Ganon po yan ay pinakialaman niya. Ito ang dapat gawin, ito ang gagawin natin, ito ang dapat mauna. O pati nga yung working DC. Hindi ba? Ay ba? Lumagpas na po. Kaya nga ngayon, kahit na anong sabihin sa kanya na, Leonin, ipaliwanag mo yan. Hindi eh. Ang nagpapaliwanag lang, yung spokesman. Hindi ba? Kaya nga kako, ito si Leonin gusto maging Diyos. Kasi lahat eh. Gusto na niya eh. Executory nga, sabi niya eh. Hindi ba? Final na ito, sabi niya. Wala nang makikialam dito. Ayan na nga. Nasamantalang ang executive ang dapat executory. Hindi ba? Kaya nga ang sinasabi ko, gusto niya maging Diyos. Hindi niya alam siguro yan. Hindi niya alam. Pero, tama naman ang sinasabi ko, hindi ba? Kaya nga pinaghiwa-hiwalay yan eh. Para maiwasan ang tao ay parang Diyos. James 4:2, susog po ito. Isususog ko doon sa ang Diyos lang ang lawgiver at ang Diyos lang ang judge. At yan po ang sinabi ni James. Opo, James 4:12, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But who are you to judge your neighbor? Ayan po ang sinabi. Pero ang kinuha ko po dito ay yung there is only one lawgiver and judge. Alam nyo po, yung ginagawa na batas ng ating mga mambabatas, tapos na po yan eh. Tapos na po yan. Doon sa ibinigay kay Moses. Kaya lang nire-revise para sumikat itong mga lawgiver na ito na sila kunyari ang gumawa ng batas. Huwag kang magnanakaw, hindi ba? O, papalitan nila ng plunder law. Hindi ba? Ay, naandun na yun eh. Huwag kang magnanakaw. Hindi ba? Kaya nga, tama ito eh. There is only one lawgiver. Dadaigin mo pa ba ang Diyos? Na ang Diyos ang gumawa sa atin? Hindi ba?
Kaya nga lang, nagmamagaling itong mga lawgiver. At saka isa pa, nire-revise nila kasi nagiging sophisticated ang paggawa ng krimen. Yan po ang totoo dyan. Kaya mayroon tayong lawmaker. Patuloy po ang ang tao po, dahil nga sa alipin ng kasalanan, nag-iimbento paano niya lusutan ang kanyang kasalanan. Gumagamit ng mga technology. At ayun ngayon ang ginagawa ng ating lawgiver. Gumagamit din ng mga technology o mga term na para masawata yan. Yung mga transgression na yan. Transgression saan? Sa moral law na ibinigay ng Diyos. Opo. O kahit na noon pa, kahit na wala pa yung batas na ibinigay kay Moses, mayroon na kasing moral law eh. At makikita natin yan nung kapanahunan ni Abraham, nung napunta siya ng Ehipto, hindi ba? O, tinanong siya nung paro asawa mo pala kanyan, bakit hindi mo sinabi? Ay bawal yan, kasi gusto niyang asawahin si Sarah. Ay oo nga po ay ang problema nga kanya, maganda yan si Sarah sabi ni Abraham. At kung nalaman nila na asawa ko yan, papatayin nila ako. Yun ang rason niya. Ay umalis na kayo dito, sabi niya. Umalis na kayo dito. Sabi ng paro. Tingnan nyo wala pang batas kasi nauna si Abraham kaysa si Moses ng mga, aywan ko, nasa 300 years ata. Pero mayroon ng moral law na hindi mo pwedeng asawahan yung asawa ng iba. Hindi ba? Ngayon, ito ngayon. There is only one lawgiver and one judge, the one who is able to save and destroy. Tayo ba, kaya bang i-save ni Leonin para umakto siya na ang lawgiver at saka siya pa ang judge? Hindi Hindi ba? Wala ang sarili niya. Hindi rin niya kayang isave ang sarili niya. Walang tao na kayang isave ang sarili niya. Wala po, wala. Diyos lang. Kung kinahabagan ka ng Diyos, doon ka masisave. No one can save himself alone. Wala. Sigurado po ako diyan kasi nga nasa Biblia At yun nga ang yung nga ang nilalakad ni Jesus Christ yun ang pinapaliwanag niya. Opo. Na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Hindi ba? At para kung sino man ang maniwala sa kanya, ang sabi niya, remember, ang kausap niya dito hindi pa naman mananampalataya Whosoever believe on Him will not perish but will have everlasting life. Yun ang sabi niya. Kasi nga ang paliwanag niya para doon sa hindi pa mananampalataya. Para manampalataya sa kanya. Ganun po yun. Ngayon, ang sinasabi ko po dito ay ito si Justice Lonin ay gusto parang maging Diyos. Bakit? Ayan, pinaliwanag ko na, hindi ba? Bagamat siya ay judge o justice siya, gusto pa niya na siya ang lawgiver. Hindi ba? Ay katangian lang po ng Diyos yan. Kasi nga, only God can be able to save and destroy. Hindi ba? Kaya nga pinaghiwa-hiwalay nila yan Pero alam ko na may tao, ganun kay Duterte, gusto talaga na maging parang Diyos. Kasi nga yan na ang tendency ng tao Hindi nyo ba narinig ano ang sabi ni Duterte? Magtatayo din siya ng sarili niyang relihiyon. Sabi niya, hindi ba? Gusto niyang gayahin si Kibuloy. Ayan po Hindi ba? Ano pa ang sabi niya? Who is this stupid God? Ang ibig sabihin niyan ay mas matalino siya sa Diyos. Ayan po, hindi ba? Ngayon, ito si Leonin, ano ang ginawa niya? Ay pinakialaman na niya yung paggawa ng procedure na dapat ang gagawa ng procedure ay ang legislative. Kasi nga nakasaad yan sa konstitusyon. Hindi niya nga maipaliwanag yan At ngayon, palagay ko naman ay nakumbinsi ko kayo na ito si Leonin. Hindi niya alam siguro na gusto niya ay para na siyang Diyos. Hindi ba?
O kaya, ito ha, at hindi niya maalis ito sa mga tao. Pinakikinggan ko po ang mga tao. Binayaran yan, sabi ng mga tao. Bakit? Ay hindi niya maipaliwanag eh. At ako ganun din. Hanggang hindi niya maipaliwanag, bakit ganyan ang desisyon niya, ang iisipin ko at hindi niya maalis sa akin yan, karapatan ko yan, na binayaran siya. Hindi ba? Ay ilan ba ang ibinabayad kay Kaupman? 150 million per month. Ay ilan na lang kung babayaran siya ng 50 million yan, one time, big time, hindi ba? O, kaya yan. Kaya na mga Duterte yan, kahit na 100 million. O, babayaran yung 5 dyan. O, yung iba, yung mga kaalyado na, 50 million. Ganun nga. O, di ba? Papayag yan. Hindi ba? At yun ang iniisip ng mga tao ngayon. Kasi nga hindi nila maipaliwanag eh. Bakit ginawa nila yan? Pero ang masasabi ko dito, kahit na gumawa silang mga ganyan, naniniwala pa rin ako na may karma. O yung sabi ng Panginoon na whatever you sow, you will reap. Kung ano ang iyong inihasik, kung nagpapatay ka ng tao, pagbabayaran mo yan. Kung nagnakaw ka, pagbabayaran mo yan. Walang magagawa yung ginawa ni Leonin. Wala yan. Hindi ba? Ayun na nga ang tagal na, hindi pa nire-release yung sagot nila sa Memorandum of ano ba yun? MR? Consideration, motion for consideration, inilabas lang nila nung magsasampa na ulit ng panibagong impeachment complaint. Kasi nga ay one year na eh. Matatapos na yung hindi ka pwede magsampa sa loob ng 2 bisis, sa loob ng 1 taon. Matatapos na. Pinalabas nila ngayon. Hindi ba? Ay walang kwenta rin yan eh. Kasi nga, ang sabi ko, kung nagkasala ka, pagbabayaran mo yan. At hindi po maaalis yan. Kasi nga, kung hindi magagawa yan, hindi na maniniwala ang tao sa Diyos. Opo, kung walang karma. Karma na lang, ang tawag natin, law of nature. Hindi ba? Ayan po, walang magagawa yan. Kahit na pa na anong galing ng tao eh. Anong galing ng tao, hindi siya uubra sa talino ng Diyos. Opo, yung talino ng tao, kamangmangan lang yan sa paningin ng Diyos o sa harapan ng Diyos. Kamangmangan lang yan. Pag sinabi ng Diyos na whatever a man sow, di ba, kung ano ang iyong inihasik, yun ang iyong aanihin. Sige po, at hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon, sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.